Hello! Magandang makulimlim na hapon sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Catalino Sercat Enriquez. At ito po ang inisyal na ating programa na pinamagatan nating Sercat's Hugot. Alam nyo naman, ang salitang hugot ay isang palasak na itong panahon na ito. At kapag meron tayong saloobin, syempre, gusto nating ilabas yan kahit sa papaanong paraan. At yan ang tatawagin nating hugot. No? Parang kagaya nga nung kinanta nila Michael V. na Pards na ang title din ay Hugot. Naalala ko dahil pangalan ko Catalino at sa hugot ni Michael V. siya ay si Tatalino. No? Pero maganda yung hugot na yon dahil kailangan bukas ang ating isipan sa mga bagay-bagay na pinaghuhugutan natin. Eh ano ba yung mga bagay-bagay na yan na pwede nating paghugutan? Halimbawa, nung isang araw lamang, alam nyo, ako ay senior citizen na. At ngayong panahon ng pandemya, kaming mga senior citizen, madalas ngayon maraming pinaghuhugutan. Bakit naman? Syempre, bawal daw kaming lumabas. At hindi lamang yon. Ako, kagaya ko, nag-iisa lang ako sa bahay. So, sinong bibili ng mga pangangailangan ko? Di syempre, kailangan ko lumabas. Kaya nga noong panahon ng ECQ or Enhanced Community Quarantine, kinailangan kong kumuha ng quarantine pass. Ganun pa man, hinaharang pa rin ako. At kahit ipakita ko yung quarantine pass, sinabing senior ka, hindi ka raw pwedeng pumasok doon sa establishmento na kailangan mong puntahan. Kagaya nung pinalitan na yung ECQ sa MECQ. Ibig sabihin, hindi siya masyadong mahigpit. No? So, Modified Enhanced Community Quarantine. Ako, bumibili ako dito sa isang malaking mall dito sa Alabang at pinapapasok naman ako nung ECQ. Aba, pagdating ng MECQ, bawal daw akong pumasok. Sabi ko, bakit ganon? Kung kailan nagluwag, saka naman ako binawalan. Di pinakita ko yung aking quarantine pass. Hindi raw pwede. Di syempre, hugot. Paano ako hugot? Ang kausap ko, pulis na mismo. Di humugot ako sa kapulisan. Yung mga tao naman sa kapulisan, kahit humugot ako ron, hindi rin nila alam ang kanilang gagawin. Basta inilagay lang doon ang reklamo ko. So anong ginawa ko? Di dumiretso ako mismo sa opisina ng Barangay Alabang. Swerte naman, yung sekretaryo doon maayos, tinawagan yung nakatataas at sino nakakaalam, at pinayuhan ako na kumuha ng certification na nag-iisa lang ako. So, ang maganda nito, nung panahon na yon, naglalakad lang dahil wala pang public transportation, kahit tricycle. Ipinahatid ako ng Barangay Alabang dito sa aking barangay, dito sa Kupang, at doon, tinawagan mismo yung sekretary ng aming barangay para gawan ako ng certification. At inihati din ako pabalik doon sa mall. Nung pinakita ko yung certification, sabi ko, pwede na ito. At pagkatapos, nakapasok na nga ako. Ano ba ang pinupunto ko rito, dito sa pinaghuhugutan kong ito? Abay, marami. Dahil marami sa atin, puro hugot na lang ang ginagawa. Pero syempre, sabi nga natin, kapag meron kang isang bagay na nasa damdamin mo, kailangan mong ilabas.
Kung hindi, mabigat yan sa pakiramdam. Kaya anong ginawa ko? Di nakapasok na nga ako at lumaon, dala-dala ko lagi yon, hindi ko napansin, yun palang certification na ibinigay sa akin, hindi yun certification na nag-iisa lang ako. Ang nakalagay lang doon, apektado ko ng community quarantine at pero pwede akong lumabas para bumili ng aking pangangailangan. May expiration date. So Mayo yon, pagdating ng July, expired. Kaya ang ginawa ko, kumuha ulit ako ng bago. Bakit? Maraming issue Halimbawa, alam nyo ba na ang face mask at saka face shield parehong proteksyon, di ba? Pero ano ba ang mas maiging magbigay ng proteksyon sa tao? Yun bang mask o yung shield? Palagay ko, obviously makikita nyo yung advantage ng face shield. Ang face shield, cover na cover yung buong mukha. Ano pakikuha nga yung face shield ko? At kapag bumili ako kasi ng face shield, ito yung face shield ko. Ayan Di ba? Cover na cover yung buo kong mukha, pati yung mata. At ang kainaman nito, pwede mong linisin agad. Lilinisin mo yung labas, lilinisin mo yung loob, lalagyan mo ng alcohol, hindi kagaya ng face mask. Di ba? Ang face mask, lalaban mo pero hindi sigurado na kung nabugahan ka man, ay hindi makakapasok ang virus dahil hindi lahat ng face mask non-permeable. At isa pa ron, sabi nila, may health hazard ang face mask. Ano ang health hazard nun? Di syempre, pagka nakatakip ang iyong mukha, di binubuga mo, carbon dioxide. Pag binuga mo yung carbon dioxide at nakatakip yung buong ilong mo at bibig mo, di baka masinghot mo rin yung carbon dioxide. Ngayon, sa kagaya namin na senior na, mahirap na rin huminga. Ginawa ko, bumili nga ako. Medyo mahal ito May kamahalan ito. Kumpara dito sa, meron namang mga murang face mask na kagaya nito. Ito, di ba? Ngayon, ano hugot natin dito? Ang face mask, kung titignan ninyo kahit sa Google, mas magandang proteksyon. Ang face shield ay mas magandang proteksyon kaysa sa face mask. Pero, itong mga 2 linggo ang nakakaraan, problema na naman. Dito sa isang maliit na establishmento, ayaw akong papasukin. Bakit? Wala daw akong face mask. May face shield na ako. So itong si lolo mo, si tata, si Serkat, punta ng barangay, may sakit pa ako ng panahon noon, at sinamahan naman ako. Pero ang ginawa nila, nagbigay na lang sila sa akin ng face mask. Dahil may sakit ako, pumasok na lang ako, at yun naman ang intention ko, pero nakakainis pa rin. Bakit? Kasi may mga tao na hindi iniintindi kung ano ang dahilan ng mga bagay-bagay para makagawa ng tamang desisyon. At ito ang ating pinupunto sa programang Hugot. Marami tayong pinaghuhugutan Pero ang tanong, matapos nating ilabas ang ating damdamin, meron ba tayong sapat na kakayahan? Meron ba tayong sapat na kapangyarihan para gawin ang nararapat nating gawin? Dahil kung hindi, para na lang tayong isang bata dyan na pagkatapos masaktan, iiyak na lang sa isang tabi. Diba? Kaya nga nang sabi doon sa isang kantay, iiyak na lang. Ngayon, pag naghumugot ka raw, para ka na lang isang iyaking bata. Naniniwala ba kayo doon? Pues ako naririto para
magbigay ng mga konting kaalaman, konting karunungan ukol sa mga bagay-bagay sa buhay na ating ginagalawan. At napakarami niyan. Napakarami ng pinaguhugutan natin. Pero alam nyo ba na kahit sa sobrang dami ng mga problema natin, simple lang ang mga bagay na pwede nating gamiting gabay para makagawa ng tamang desisyon. Bibigyan ko kayo ng ehemplo, no? May mga bagay na gusto nating makuha. Siyempre, lahat ng tao may pangarap. Pero kahit wala kang pangarap, gagalaw at gagalaw ka. Natural yun eh. Ano ibig ko sabihin? Pagka nagutom ka, kakain ka. Kapag nauhaw ka, iinom ka. Kapag wala kang ginagawa at boring, gagawa ka ng mga bagay-bagay para mawala yung boredom mo. Naalala ko nga nung unang panahon, wala pang kuryente, di ba? Pagka madilim na, at dahil walang kuryente, at kung papansinin niyo, ang tao noon siguro, kung wala man yung, hindi pa nila natutuklasan, kung paano gumawa ng apoy, ano nagsisilbing liwanag sa gabi? Obviously, ang mga bituin saka yung buwan sa kalangitan. Ngayon, syempre, wala silang magawa. Kung wala naman silang apoy, ay nung pagmamasdan nila. Lalo na kung hindi pa sila inaantok. Di ba? Kung mapansinin ninyo, ang unang siyensya nung araw ay itinatawag nating pseudoscience ngayon. Ano yan? Yan yung astrology or astrolohiya. Dahil yun lang ang kaya nilang gawin gabi, naobserbahan nila ang galaw ng mga konstelasyon. Yung konstelasyon na tinatawag natin or constellations, yan ang nagbigay pangalan sa 12 zodiac signs natin. Dahil sa iba't ibang panahon, lumalabas yung mga constellation na yan during the revolution of the earth, yung pag-ikot ng mundo sa araw. Di ba? So, anong kinalaman nito doon sa sinasabi ko kanina na ang mga bagay-bagay, meron tayong pinaguhugutan, meron tayong pupuntahan. Kasi nga, ang tao, natural, meron kaisipan. Di ba? Sabi ko nga, pag nagutom, kakain. Pag nauhaw, iinom. Pero, hindi tayo kagaya lamang ng karaniwang hayop na pagka nakakain na, matutulog na lang. Kung hindi man, maglalaro. Kung hindi man, syempre, sexual urge. Hanggang dyan lamang ang karaniwang hayop. Pero ang tao hindi. Ang tao, anong ginagawa? Ang tao ay nagtatanong, ano yun? Bakit ganon? Ano bang dapat mangyari? At hindi lamang siya nagtatanong, nagbibigay siya ng sagot. Kaya nga, ang tanong ko sa mga kung ano man yung mga bumabagabag sa inyong kalooban ngayon, ano ba yung mga problema na kailangan nating solusyonan? Diba? Kagaya ngayon, ang daming problema. At sabi nga nila, hindi na raw matapos-tapos ang problema. Sa akin, hindi problema yan dahil sa naranasan ko, kahit nung bata pa nga ako, sabi nila, love makes the world go round. Ang pag-ibig daw ang nagpapainog sa mundo. Hindi ko naman tinututulan yan. Pero para sa akin, ang pag-unlad nagiging epekto ng mga problema o suliranin. Dahil kung walang problema, wala kang bibigyan ng solusyon. Para ka lamang isang gagamba na makakain lang, ayos na. Kaya gawa ka lang ng gawa ng sapot. Ang tao hindi. Tingnan nyo ang kasaysayan. Nung una, sa nakatirang tao, sa kuweba, kung saan-saan, sa puno. Ngayon, hindi lamang siya sa puno nakatira. Yung tree house na tinatawag ngayon,
isang parang luxury lamang sa mga mayayamang tao. Nagpapagawa ng treehouse. Hindi kagaya nung araw. Ang ibig ko sabihin, kung walang problema, walang pag-unlad. Kaya, ano bang problema mo sa buhay? At paano nagbibigay ng pag-unlad yung mga problema na binibigyan natin ng hugot? Tingnan natin ha. Diba sabi ko kanina, ang tao may mga pangangailangan. Ngayon, sa dami ng pangangailangan niya, parang overwhelming, no? Pero madali lang po yan eh. Nung nagtuturo ako sa lahat ng klase ko, itong sinasabi ko. Bakit ba importante yung pinag-aaralan mo? Bawa, nung araw, wala namang computer education eh. Ngayon meron na. Bakit? Kasi may computer na eh. Nung araw, di mo na kailangan pag-aralan yung tinatawag na Word, PowerPoint, Microsoft Office, Excel, kung ano-ano pa. Di ba? Bakit? Wala naman yan nung araw eh. Ngayon, mayroon na. Dahil may nag-imbento. Bakit? Kasi dala ng pangangailangan. So, yan ang binibiyang ko ng diin sa sinasabi ko ng lahat ng pinagtuturuan ko. Bakit tayo nag-aaral? Bakit importante ang pinag-aaralan natin? Ano ba ang importante? Di ba? Ang importante ay yung mga bagay na nagbibigay katugunan sa ating mga pangangailangan. Take note, pangangailangan. No? Napakarami niyan. Pero bibigyan ko ng pansin ng isang sikat na psychologist na ang pangalan ay si Abraham Maslow. Dahil si Abraham Maslow, kung di nyo nalalaman, siya ay naging popular dahil siya ang nagbigay ng paliwanag na ang tao ay may mga pangangailangan na kailangan niyang tugunan sa ayaw man niya at sa gusto. Ngayon, kung hindi niya ginusto, edi merong hindi magandang consequence o epekto. Ngayon, sabi niya, ang mga pangangailangan ay itinatawag nating basic pangangailangan ng survival o yung sinasabi natin na physiological needs. Okay? Siyempre, kung nakakain ka na, nakainom ka na, kinabukasan, kung wala ka pa, edi may problema ka na naman. Kaya kailangan ng tao ng seguridad. So, physiological, pangangailangan pangkatawan, food, clothing, and shelter, security, at kung secured ka na, kailangan mo rin ng kapwa-tao. Siyempre, no man is an island. Sino ba naman ang namumuhay ng mag-isa? Ngayon, nag-iisa ako dito sa bahay, pero may connection ako. Bakit? May internet eh. May Facebook. Hindi mo kailangan ng physical presence, lalo na ngayon. Pandemya, social distancing. Pero may connection pa rin tayo. Nagkikita tayo sa Messenger, gumagamit tayo ng meeting apps kagaya ng Google Meet o na tinatawag natin na Zoom. Marami pang iba. So ano na ulit, no? Kailangan natin kumain, kailangan ng proteksyon ng katawan, kailangan natin ng seguridad, kailangan natin ng kapwa-tao. At kung natugunan na natin yon sa ating pakikisalamuha sa ibang tao, kailangan din natin ng tinatawag nating recognition o pagkilala ng ibang tao na okay ka bilang ikaw sa iyong sariling talento. Kung halimbawa, ikaw ay magaling kumanta at maganda ang boses mo at naging popular kang singer, nakakaroon ka tinatawag nating self-actualization. Yan na tinatawag nating isang recognition na kung itataas natin, nagiging aktual kung ano man ang potensyal na dapat ka. Kumbaga sa destiny,
yung dapat na maging ikaw, ikaw na yon. Sabi nga ng isang pantas, ang buhay daw ay nagiging tagumpay kapag ka narating mo yung dapat na maging ikaw. So alam mo ba kung ano ang dapat mong marating? Kasi kung hindi, isang mahirap na bagay yan dahil hindi mo magagawa, batay kay Maslow, yung tinatawag nating self-actualization. So, ulitin ko lang, 5, no? Kailangan natin ng pangangailangang physical, itatawag ko dyan economic, kailangan natin ng seguridad, tinatawag ko yan political, kailangan natin ng pag-ibig sa kapwa, o tinatawag kong pakikipagkapwa-tao. Atawag ko yan na social or socio-cultural. At kailangan din natin ng sariling achievement ng pagpapahalaga ng iba, ng recognition. Okay? Tatawag natin yan na acceptance needs. At yung pinakamataas, yung self-actualization. Pero bukod dito, bago mamatay si Abraham Maslow, sabi niya sa bandang huli, yung mga bagay na yan, magi-give up mo rin yan. At siguro sa inyo na mga bata pa, hindi pa kayo makaka-relate dyan. Ang tawag ni Maslow dyan, self-transcendence. So balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. No? Ang dami natin problema. Pero itong bago magkaroon ng pandemya, hindi niyo ba napansin yung pangangailangang economic hindi masyadong matindi? Ba? Mga tao regular na sumisweldo, ang mga tao regular na kumakain, biglang nagkaroon ng lockdown. Siyempre, yung kukonti ang pera, yung isang kaig, isang tuka, nagkaroon ng major economic problem. Pag merong economic problem na ganyan, dalawang pwede mong gawin, no? Magreklamo o humanap ng iba. Humanap ng ibang pagkakakitaan. Ngayon, dyan pa lang makikita mo dun sa problema na yun mismo. Paano ka humugot? Yan ang magandang tanong eh. Ano ba ang problema mo ngayon na paghuhugutan mo ng nararamdaman mo? Kasi halimbawa, dati may regular akong trabaho, gaya ko, bago nagkaroon ng lockdown, nagtuturo ako sa isang kolehiyo dito sa Parañaque. Biglang nag-lockdown. So, ang ginawa, nagkaroon kami ng online classes na hindi naman ako handa. Pero gayon pa man, kailangan mag-adjust. Pero may konting mga pagbabago. At ang sweldo, syempre, madidelay. Pero kung wala akong ipon, o kahit na konti man lamang panustos, at doon lang ako depende sa aking sweldo, walang mangyayari sa akin. Ang tanong, ilan sa atin ang naging ganito? Marami, di ba? Mga driver, mga nagtatrabaho sa factory, yung mga namamasukan lang, yung mga trabahong arawan. Nung magkaroon ng lockdown, ano kaya ang ginawa ng nakararami? Nag-antay na lang ng ayuda? At kung ano man ang ginawa nila, paano kaya sila nakasurvive? Diba? Magandang tanong, di ba? Pero isang masasabi ko, alam niyo ba na ang madalas nagbibigay ng pahirap sa atin, hindi yung kalagayan natin? Isipin yung maigi. Kailan lang, mga 2 linggo lang ang nakakaraan, nagkasakit ako ng matindi. Kala ko nga COVID Dahil inubo ko, medyo may lagnat ako ng konti, giniginaw sa gabi, at ang matindi nito, yung ubo, pinahihirapan akong matulog. At ang pinakamabigat nito, dahil nag-iisa ako, hindi ako makakain, wala akong gana. At halos 1 linggo, ang kinakain ko lang, 1 pirasong saging. Umaga, tanghalian, hapunan. At antibiotic. At alam niyo ba nakasurvive ako?
Ngayon, hindi ko masasabi na nag-survive ako dahil malakas sa pangangatawan ko. Hindi. Dahil ang sinasabi ko rito ay ang ating kaisipan. Diba? Ang madalas na magbibigay ng pahirap sa ating buhay, hindi yung kawalan kung hindi yung katatagan at kahinaan. Kung halimbawa, hindi ka matatag at bibigay ka na lamang, walang mangyayari. Para bang isang proseso na may isang bagay na nangyari na hindi mo matanggap, na hanggat hindi ka tinatawag nakaka-move on, nandoon ka lamang sa kalagayan na itinatanggi mo. Ang sabi dyan ng mga eksperto, lalong-lalo na doon sa pag-aaral nila sa nagkakaroon ng cancer. Alam niyo yung cancer, mabigat yan. Hindi lamang dahil may taning ng buhay mo, pahihirapan ka pa ng sakit na yan. At dahil sa pahirap, mas iisipin na natin na gusto na nating mamatay kung iniisip pa lamang natin yung pagdadaanan natin. At yan ang sinasabi ko. Yung hindi pa dumarating, yung darating, nawawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng lakas ng loob. Kaya ang pinakamabigat na kalaban natin, kung ano man yung pinaghuhugutan natin, ay ang sarili natin. Ngayon, unang nagiging reaksyon ng isang tao na may cancer, sinabi natin may cancer, tinatawag yan na denial, pagtanggi. Paano yan nangyayari? Alam mo, huwag ka mabibigla, pero may cancer ka Mga 2 linggo na lang ang itatagal ng buhay mo. Swerte pag nakaabot ka ng 1 buwan. Anong mangyayari sa'yo? Sabi ng eksperto, unang-unang reaksyon ng mga tao, denial. Hindi totoo. Itatanggi mo yan. Hindi totoo ito. Okay? Pakinggan niyo muna maigi ha. So susunod, dahil alam mong totoo, hindi mo pa rin matanggap. Kaya sabi nila, yung mga ganyan, nagagalit sa mundo. Kalabitin mo yan, sasapakin ka. Ang tinatawag yan, from denial to rage. Tapos niya magwala, mag-iisip yan. Baka naman may magawa pa. Baka naman mayroong mga gamot sa ibang bansa. Yan. Yan ang mga hugot Sige na, gawin natin. Baka sakaling magkaroon ng pag-asa. Di may ginawa, pero madalas ay hindi. Dahil ngayon talaga ang sakit, yun ang nangyayari. Papasok yan sa pinaka-4. At dito ngayon, nandito sa stage na ito, ang malaki ang epekto sa resulta ng iyong pinaghuhugutan ng iyong problema. Ang tawag dyan, depression. So, denial, anger or rage, galit, compromise, naghahanap ng solusyon, tapos depression. Pag hindi ka nakaalis dyan, mamamatay kang depressed. At hindi ka na makakaalis dyan. At maraming tao na hindi nakakaalis dyan. Ginagawa lang nila, tinatakpan lang nila, nililibang lang nila ang kanilang mga sarili. Pero kapag ka nakalusot ka dyan, ang pinaka-top stage to move on, acceptance. Paano yon? May cancer ako Mamamatay na ako 2 linggo. Pero tanggap ko na. Yan ang isang mga linya ng kung sino man ang may hugot o may pinaghuhugutan ngayon. Isang magandang pwede nating sabihin sa sarili natin. Tanggap ko na. There is acceptance. Ano yung mga bagay-bagay na mahirap tanggapin sa ating buhay? Ba? Bukod sa cancer,
Oh, namatay ang mahal mo sa buhay. Mahal na mahal mo siya. At malaking kawalan yung pagkamatay niya. Pero ano nangyari? May magagawa ka pa ba? Sige nga, di mo matanggap. O, nagalit ka. Bakit siya? Diba? Nagwala ka. Tapos, nag-isip ka, baka makakuha tayo ng albularyo. Maibalik ang buhay niya. Kaya, magdadasal ka. Buhayin mo lang siya, o Diyos. Ito na mga gagawin ko. Siyempre, patay yan eh. Na maging depressed ka. Ngayon, kung halimbawa, 1 buwan, patay na siya, nailibing na, depressed ka pa rin, siguro okay pa. Pero for Diyos, porsyento, porsanto, ano man, 1 taon nang patay, depressed ka pa din. Sa palagay nyo ba, magandang choice, magandang decision yan? Makikita nyo ngayon. Move on. Accept. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Niloko ka ng kapwa mo. Nasunog ang bahay ninyo. At kung ano-ano pang trahedya na hindi mo kayang ibalik yung mga bagay na nawala na. Sabi nga sa kasabihan, there is no use crying over a spilled milk. Diba? Natapon na yan eh. Ano pa ba ang gagawin natin? So, sa puntong ito, tignan natin kung ano yung mga bagay-bagay na pwede nating bigyan ng hugot. At sa pagkakataong ito, siguro sa susunod nating talakayan, pwede akong tumanggap ng mga tanong buhat sa inyo dahil ito, kumbaga sa patikim pa lamang. Ito'y overview pa lamang nung gusto kong talakayan at sa mga susunod na pagkakataon, bibigay natin yung mga dapat na partikular at specific na mga bagay na pwede nating paghugutan. Pero sa ngayon lang, tignan natin ano ba ang mga bagay-bagay na pinahahalagahan natin sa mundong ito. Tandaan ninyo, economic, marami ngayon na merong economic problems, seguridad, marami ngayon ng insecure, hindi lamang sa kanilang trabaho, kung hindi rin sa kanilang mga relationship, yung pakikipagkapwa-tao, yung pagkakaroon ng kaibigan, yung pagkakaroon ng feeling of achievement or recognition, at yung feeling na narating mo yung dapat mong marating. Hanggang isa pang bagay na mas mataas na bibigyan natin ng pansin habang tinatalakay natin araw-araw dito sa ating programa yung mga bagay nito. Masyado pong malawak ang buhay ng tao. Pero kahit ganoon, ang prinsipyo po ng paglutas ng problema ay hindi nagbabago. Gaya ng ang ating pangangailangan, buhat ng unang panahon hanggang ngayon, ay hindi nagbabago. Ang tao nagugutom nung araw, ang tao nagugutom pa rin. Ngayon, nung unang panahon, ang tao ay nangangailangan ng seguridad, ng pampakalma. Ngayon, ganun pa rin. May mga tao kasing nervyoso. Nung unang panahon, tao kailangan ng kapwa niya tao. Sa ngayon, ganun pa rin. Kailangan
Romantic, isn't it? Shut up and sit down.